Game 6 ng Ginebra versus Meralco. Pag nanalo ang Ginebra, pasok na sila sa finals. Pero kapag nanalo ang Meralco, they force a Game 7 sa Batangas, which is kind of a neutral environment since parehas na team dadayo. So, importante itong game na to for both teams. So, ang depensa ng Ginebra ever since Game 1, lagi talaga silang nakaswitch sa ball screens involving Meralco's guards. Afford nilang gawin yon for now, kasi kapag nag-switch yung isa sa mga bigs ng Ginebra, since naka-double big sila, meron pa rin isang big na nakaabang sa ilalim. As we can see here, hindi pa nga to yung C-Stan Japet lineup, si Ralph Cunha nandito sa loob. Nag-switch si Ralph Cu kay Chris Banchero. So, mismatch ngayon, Raymar Jose, Maverick Ahanmisi. Pero afford nilang gawin yan kasi meron pa rin silang Japet Aguilar dito sa ilalim. So, ang pressure ng defense na to, na kay Ralph Cu at nasa help defense ng Ginebra sa weak side. Kasi once na mag-help dito si Japet, kapag nagkaroon ng blow-by, kailangan masalo ng weak side, si Cliff Hodge and yung shooters. So, ang ginawa ng Meralco rito, kapag wala yung bola sa kamay ng shooters nila, nilalagay nila sa weak side para ma-generate yung advantages in terms of numbers. Kasi pag nag-help dito, si Nards Pinto kay Hodge, nag-help dito si Japet, si Scottie Thompson magbabantay sa dalawang shooters. So, pipili ka na lang kung sino. And, wag natin kakalimutan, meron kang Chris Banchero na may advantage against a Ralph Cu. In some cases, si C-Stan dyan or si Japet. Ikita natin dito, nag-switch ang Ginebra. So, ngayon, Raymar Jose versus Maverick Ahanmisi. You have Chris Banchero versus Ralph Cu. And now, makikita natin si Chris Banchero umatake sa gitna. And now, si Nards Pinto nag-help dito. Scottie, di siya makaalis kay Alain Maliksi. So, ngayon, merong lane si Chris Banchero to drive to the middle. Kasi kung hindi naman shooter si Maliksi, mag-help yan si Scottie dito sa nail. Pero hindi mo pwedeng gawin kasi si Maliksi yan. And kung makikita nyo si Maliksi, sobrang layo niya sa 3-point line. Para hilahin niya pa si Scottie palabas para hindi maka-help. And now, pagka-drive dito ni Chris Banchero, paint touch, advantage sa speed, floater. So, ang ginawa dito ng Meralco no fourth quarter, kasi nung fourth quarter naman 53-54 ang score. Dikit na dikit ang laro. Ang ginawa ng Meralco nung fourth quarter, talagang nag-dial in na silang atakihin yung switch ng Ginebra. Hinahunting na talaga nila. So, dito sa play na to, transition, Meralco, okay. Nakabalik ang Ginebra, 5 players. So, reset ang Meralco. Pero merong mismatch, Nards Pinto versus Bong Quinto. So, kung makikita natin dito yung bigs ng Ginebra, kung titignan natin, kung ipi-play natin, nag-aalala sila. Nakaabang na sila for help. Parehas nakatingin. Kasi nga naman, mismatch yan. Bong Quinto is a bigger guard compared to Nards Pinto and isa rin talaga ng part ng laro ni Bong Quinto pumoste as a guard. So now, Meralco pupunta sila sa high-low. Ayan si Cliff Hodge magpa-flash pero wala na. Nice defense by Nards Pinto. Pero again, meron ka pa ring mismatch. Kasi you have Japet Aguilar nag-switch kay Alain Maliksi and Scottie Thompson kay Cliff Hodge after ng ball screen. So now, pagdating kay Bong Quinto ng bola, you have Cliff Hodge versus Scottie Thompson. Now, successfully na ipasok nila ang bola. So now again, nag-collapse ang defense ng Ginebra. You have Japet, C-Stan, Maverick Ahanmisi, Nards Pinto, lahat nakatingin. Ano mangyayari dito? Malilibre si Alain Maliksi for 3. Ang adjustment na ginawa ng Meralco rito is that kapag meron silang mismatch, it's either aatakihin mo yung mismatch, pupunta ka sa paint, or ipapasok mo yung bola doon sa paint para mag-collapse yung defense. And now, pag na-collapse mo yung defense, tsaka ka ngayon mag-kick out. Pag nag-kick out ka, makaka-generate ka ng longer closeouts allowing you to drive to the paint again. So, ang pinagkaiba ng ilang games, even though nakaswitch ang Ginebra, compared sa quarter na to, mas assertive ang Meralco. Mas alam nila na i-score sila. They're not looking to execute an offense, a set, or a routine. Talagang inaatake nila yung switch ng Ginebra. Dito, nag-switch again si Japet. So, you have Maverick Ahanmisi versus Cliff Hodge. So, kung makikita nyo yung weak side ng Ginebra, nag-aalala sila dito, nag-aalalay. Scottie Thompson, gustong alalayan si Raymond Almasan, pero hindi pwede kasi si Maliksi yan eh. So, now, ang ginawa ng Meralco, nag-high-low sila kay Almasan, pinasok kay Cliff Hodge, na-draw 2 defenders. So, ngayon, libre si Bong Quinto sa corner. And again, dahil pinasok nila yung bola. That's the difference. Dati, paligoy-ligoy pa yung Meralco pag nagsiswitch yung Ginebra. Sa quarter na to, kitang-kita natin, Meralco was looking to score, was looking to attack Ginebra's defense. Dito, horns flare for Alain Maliksi. Nag-switch ang Ginebra. So again, mismatch. Hodge, Ahanmisi, C-Stan versus Maliksi. Kung hindi mo ipapasok kay Hodge yung bola, anong gagawin mo? Aatakihin mo yung mismatch. Pupunta ka sa paint. Yun ang ginawa ni Maliksi rito. So, interesting Game 7 to sa Friday kasi parehas na teams meron silang adjustment sa bawat isa eh.
Parehas na teams na figure out paano nila aatakihin yung kalaban nila. And now yung Game 7, may pagka-neutral siya. And hindi mo talaga alam kung anong i-expect mo.